Hello guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So ito na naman po ang inyong Shine na Shop Vlog since na nagagawa tayo ng mga content patungkol sa pagbablog. Gusto ko pong i-shoutout yung aking mga subscribers at mga viewers, lalo-lalo doon sa mga baguhan or sa mga datihan kong mga subscribers dito sa YouTube channel ko na gusto ko po kayong i-inform na from now on, mag-iiba na po tayo ng content. So, magpo-focus na po tayo tungkol sa pag-sharing ng mga experience, sa pagbablog. And of course, dun sa mga viewers ko at subscribers, kailangan kong mag-focus sa niche ko guys na share ng mga experience at mga topic dito sa YouTube regarding sa pagbablog kasi nga honestly hindi pa ako talaga makapag-focus sa pagbablog ng mga tutorials kasi po tulad ng sinasabi ko meron po akong trabaho. So kailangan po talaga or gumawa ako ng paraan kung paano ko masustain yung aking YouTube channel. So itong way na ginagawa ko guys is that maituloy-tuloy ko guys yung consistency ng pag-upload ng mga videos dito sa aking YouTube channel. Kasi nga, since na nag-start na tayo at ayaw ko rin naman pong itigil yung pagbablog dahil ito nga po yung passion ko, ito yung buhay ko. So, nag-iisip na lang po ako ng idea para matuloy-tuloy ko yung aking pagbablog dito sa YouTube. So, ang naisip ko nga guys na pwede kong alternatibo or paraan para matuloy-tuloy ko talaga siya is that mag-share ako ng mga idea or mga experience ko sa pagbablog dito sa YouTube. So, yun po yung naisip ko. So, humihingi po ako ng paumanhin at pasensya doon sa aking mga subscribers at mga viewers before na nag expect sa akin ng tutorial. Kasi meron po talaga akong videos na umangat yung, kung kumbaga, yun po yun kung bakit umangat ang aking YouTube channel dahil sa videos na yun. At yung videos na yun ay tutorial po. Nagpapasalamat po ako sa mga subscribers at viewers ko dahil po sa kanila, umangat yung aking YouTube channel sa pamamagitan ng videos na yun. So, ito na po tayo guys. Nag-share na po ako ng mga experience patungkol sa pagbablog. At of course, lalong na doon sa mga nagbablog na katulad ko na mga baguhan. So, since na nag-start po talaga ako na honestly, nag-start po ako na walang alam. Medyo may confusion po sa ating YouTube channel. So, marami po talaga siyang content na iba-iba. Kung tawagin ay variety content. So, medyo naguguluhan po sa YouTube kapag variety content. Po talaga yung i-explain ko sa inyo at dapat nating ayusin. So, I'm sure na marami din po akong mga kapwa content creator na katulad ko dito sa YouTube na ganun din po ang kanilang mga na-experience or kumbaga problema sa kanilang YouTube channel. So, i-explain ko sa inyo guys dahil nagre-research po ako kung ano yung mga dapat gawin or kung paano natin ayusin ang ating YouTube channel. So, sa mga nagbabalak mag-vlog or sa mga content creator na katulad ko, so ito yung pinakamahalagang content talaga na i-share ko ngayon. Maski ako, personally, problema ko rin po talaga yon yung ganitong variety content or paiba-iba yung ating content sa ating YouTube channel which is dapat nating masolusyonan. Kung ano ba talaga yung alternatibong paraan para masolusyonan tong problema na to. Kasi hindi umangat yung aking YouTube channel. As far as I concerned, consistent naman po yung mga subscribers ko sa aking YouTube channel. But medyo hindi lang po talaga ako satisfied doon sa mga views kasi syempre 4 years na po yung ating YouTube channel so kailangan natin gumawa ng paraan kung paano mapalago yung ating YouTube channel. So naghahanap po ako ng paraan kung paano ito masolusyonan guys. So i-share ko rin din po ito sa mga content creator na katulad ko na parehas po kami ng na-experience or problema sa aming YouTube channel. Honestly, ang content na to is that kung paano ba natin maisaayos ang ating YouTube channel. So, mag-i-start tayo dun sa unang-una talaga. So, ang dapat talagang gawin pala guys is that, ayon sa pagre-research ko, kailangan po talaga na ayusin natin ang ating YouTube channel. Kung gusto nating lumago at umangat ang ating YouTube channel is that kailangan mag-focus talaga tayo sa niche. Ano ba yung niche? Kung ano yung mga topic na gusto nating gawin sa pagbablog. Kasi it is possible na ipopromote ni YouTube yung ating YouTube channel kung talagang magpo-focus tayo sa ating mga niche. Kasi meron po tayong tinatawag na YouTube algorithm. Yan. So, yun po talaga guys ang unang gawin nyo. So, ang pangalawa guys is that of course, mag-isip kayo ng mga topic na gusto nyo talaga at magpagtuunan nyo ng pansin. Kumbaga, pwede kayong mag-focus kung ano yung dapat nyo i-share sa mga viewers at mga subscribers. Sayang po talaga yung mga subscribers nyo sa iyong mga YouTube channel kung hahayaan mo lang sila. So, mag-isip ka ng content na pwede mong i-upload at madali mong gawin. Yun, kung may trabaho ka,
mag-isip ka ng niche or ng content na mas madaling gawin at mas madaling i-share at mas madaling mong gawa ng videos. Kumbaga, kung saan ka maging komportable at mas mapadali para sa'yo kung ano yung mga dapat mong i-share sa iyong YouTube. So, yung tulad ng iniisip ko, guys, na nag-focus ako sa niche ko ngayon na sharing my experience sa pagbablog. So, ito po yung ginagawa ko na video. Ayan. So, another idea, guys, is that kung meron kang YouTube channel at meron kang mga videos na mas nagpaangat ng iyong YouTube channel, pwede ka rin mag-focus doon, guys. But ang tanong ko sa iyo, kaya mo bang mag-upload ng ganong content sa YouTube channel mo? So, yun po yung tanong. So, kailangan po talaga, yung another idea lang naman po to sa mga content creator na katulad ko na kung halimbawa umangat na yung YouTube channel at meron na kayong community at marami na kayong subscribers, pumili kayo ng mga content or videos doon sa YouTube channel nyo na mas marami ang views at maraming nag-like at nag-subscribe at nag-comment. At kayong mag-focus po doon para mas mapadali ang paglago ng iyong YouTube channel, guys. So, yun po yung another strategy. Basta po ang masasabi ko, kaya nyo pong gumawa ng ganong content or kung halimbawa, ang content mo is tutorial, so, kailangan time to time mag-upload ka ng tutorial dito sa iyong YouTube channel. So, yun po yung may advice ko. And then, another one, guys, is that, of course, kailangan kung halimbawa, nag-focus ka na sa iyong niche, kailangan magbigay ka rin ng abiso sa iyong community kung meron ka ng community. Katulad ng ginagawa ko, nagbigay ako ng advice sa aking mga subscribers at mga viewers na nagbago na ako ng niche ngayon or ng content. So, nag-focus na lang po ako sa pag-share ng mga ideas dito sa YouTube. So, yun po yung ang dapat nyong gawin, guys. Para naman kahit papano, ma-inform nyo rin sila at alam niya pala nila na nagbago ka na ng content para hindi naman po sila ma-turn off or mag-unsubscribe sa'yo. And then, of course, guys, another idea po, another strategy na isi-share ko sa inyo. Kung meron kayong mga old videos, like old content, pwede ka pong gumawa ng playlist or doon sa playlist, lahat po doon, ilalagay nyo po yung inyong mga old video. Para mas na-inform nyo yung mga subscribers at mga viewers mo na nandun lang yung mga datihan mong videos na may mga content ka na sinishare. So, yun po yung another idea. And then, of course, kung another idea, guys, na talagang gusto mo talagang linisin ng iyong YouTube channel, so, kailangan ihanda nyo po yung sarili. So, kailangan, meron ka talagang i-let go. So, ano ba yun? So, kailangan mag-let go ka ng mga videos mo, magbubura ka ng mga videos mo, kung gusto mo talagang umangat ang iyong YouTube channel. So, yun po yung mga ginagawa ko ngayon. Pinag-iisipan ko yung mga content na ginawa ko before, which is nakakapanghinayang po talaga. Pero guys, nasa inyo po yan kung kaya nyong gawin. Pero may tatlong option naman po tayo. Pwede nyong i-private ang inyong mga videos or pwedeng gumawa ng playlist. And another option is pwede mong burahin yung mga old videos nyo. So, ako, ang ginagawa ko talaga honestly is that pina-private ko na lang po yung mga videos na iba. And then yung iba naman po na merong copyright claim, binubura ko na rin din po siya para naman kahit paano ay hindi masyadong pabigat dito sa aking YouTube channel. So, nakakapanghinayang pero kung talagang gusto mong mag-focus, kung gusto mong linisin ang iyong YouTube channel, kailangan mo talagang magbabawas ng mga videos na hindi related dito sa content na ginagawa natin ngayon na bago. So, yun po yun, guys, ha. Yun na po yung mga ideas na i-share ko sa inyo na kailangan nyong gawin kung paano nyo linisin ang inyong mga YouTube channel. Nakakapanghinayang pero yun po talaga yung paraan eh. Para kahit paano ay umangat. Kasi nag-iisip din po ako kung bakit ganun eh. Nag-upload ako ng upload ng videos, bakit ganun hindi umaangat. Parang paulit-ulit na lang. So, nag-i-effort naman ako. Pero nung dinasa ko talaga yung pinaka-problema or pinaka-paraan at solusyon, yun pala talaga ang dapat gawin. So, kailangan po talaga na mag-focus tayo sa mga niche natin para ma-promote at dadami ang subscribers at mga viewers ng iyong YouTube channel. And another idea, guys, kung halimbawa magpalit kayo ng content, magpapalit po kayo ng topic or magpapalit kayo ng content dito sa YouTube, pwede kayong magpalit ng branding. Ano ba yon? Yung mga thumbnail, mga brand name nyo, yun, pwede nyo pong palitan yun. Depende po sa inyo, as much as possible, kailangan catchy, yung kitang-kita sa mata, malalaki yung mga words or matitingkad yung kulay para makita ng mga target audience nyo. Yun, so, yun po yung pagkakaintindi. Bakit kailangan nating mag-focus or magpalit ng niche? Para
hindi maguguluhan si YouTube or hindi maguguluhan yung ating mga audience. Kasi kapag nag-focus ka lang sa niche mo or sa content mo guys or sa topic mo, meron po tayong target audience. So hindi na mahihirapan si YouTube na i-promote ang iyong YouTube channel dahil nag stay ka lang sa iyong content yun or sa iyong niche. Ayan, so maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. This is Shina Shah once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So sana meron ka na namang natutunan for my content of the day. So please don't forget na subscribe ang aking YouTube channel, tapos i-hit yung notification bell sa baba para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys sa pagpunta. Sana meron kayong natutunan for the content of the day.